Hello mga UVG, ako ulit. Musta kayo dyan? Sa mga new subscriber po pala, maraming salamat. Sa mga nag-comment at mga nag-like, thank you so much po. Laking tulong. Okay. So, tingnan natin kung anong ganap sa aking mga ka-UVG collective. Para po sa mga hindi makaka-resonate today, better luck next time po. Baka energy nyo na po masagap po. Para naman po sa mga makaka-resonate, thank you po in advance. Okay. So, tingnan natin. Sa mga new subscriber, sa mga nag-like, nag-comment, maraming salamat po. Walang sawang pasasalamat. So, tingnan natin, mga UVG. Ano ganap? Oh, Ten of Cups. Ang bilis. Ten of Cups upright. Ito, Knight of Wands. Six of Cups. Hello. Page of Cups. Meron papasok dito, Virgo. Hindi ko ma sandali. I-break down ko muna tong tatlo. Ten of Cups, Knight of Wands, at saka Six of Cups. Merong isang person dito na andito na naman tayo eh. Sa dapas na naman tayo eh. Pero i-breakdown ko to each card so makita ko yung pinaka-clear picture, the bigger picture. Pero sa nakikita ko, Knight of Wands. Merong mensahe dito, Virgo, o merong magaganap na communication dito na gusto mag-build ng family sa'yo. Ten of Cups is all about wish fulfillment, family card. Ten of Cups, lahat na ng magaganda rainbows and butterflies, Virgo. Okay, so merong incoming para sabihin to sa'yo. Pero itong person na to, nangangamba ako kasi. Hindi ko alam kung may past siya, new person ba to. Kaya kailangan ko i-clarify each card eh. Kasi ang Six of Cups is a nostalgic card, past card, soulmate card. Okay. Merong parating sa'yo na Ten of Cups agad-agaran. Hindi ko alam kung meron siyang past na nagmamadali ito with the Knight of Wands. Knight of Wands is masasabi kong player type energy, then communication card, then message card, then ano pala yun tawag niyan? Hindi, Knight of Wands din yun. Sandali. Sa ngayon, sa reading na to medyo confused ako. Pero aaminin ko yon. Okay, hindi ko ma-pick up yung energy sa tatlong card na to. Pero merong person dito na gustong mag-build up ng stable life. Okay, hindi ko alam kung ikaw to or person na mamimit mo along the way, new person ba to, past person. Pero it's very clear na merong past card dito. Pero ika-clarify ko, bigyan nyo ako, wait. Bigyan nyo ako ng pagkakataon na i-clarify. Medyo foggy utak ko. Clarify the Ten of Cups. Knight of Wands dun sa akin sa sweet talker eh. So, tingnan natin kung saan hahantong to. Tsaka may Page of Cups ka. Merong offer ng emotion dito.
Three of Wands, nagbabalak. Three of Pentacles, 33 may be significant. Six of Pentacles, dalawa ng six mo. Ace of Pentacles, new beginning nga. Partnership, the Hermit card. So, meron nagpaplano dito, Virgo, na magkaroon ng partnership sa'yo. Okay. Pinuput ka nito in a high place. I mean, kung sino man tong person na to, this person put you on the pedestal. Okay. Merong tagahanga ka dito, Virgo. Crush card ko din to. Page of Cups. Merong nagpaplanong magkaroon ng 10 of Cups sa'yo. Clarify ko nga. Sa mga hindi pa makaka-resonate, better luck next time po, okay? Hindi pa ako nasasatisfied sa... Parang confused ako. Hindi ko alam kung confused ka din, Virgo. Or maybe tong person na to confused din. Pero with the Six of Pentacles, willing tong magbigay. Okay? Willing magbigay, pero in the Hermit card, very careful din siya. Hindi ko alam kung sino kinakausap ko sa inyo. Ikaw ba or person na magiging connected sa'yo? Ika-clarify ko to kung past person to. Okay. Pero merong gustong dito sa first row, sa 10 of Cups, merong gustong dito ibigay sa'yo ang lahat. Six of Pentacles is a giver card. Okay. Unlimited with the Ace of Pentacles. Pero careful din siya at the same time. Clarify the Hermit. Kinontemplate niya to, hindi to basta-basta nag-jump into conclusion. Kaya lang nasabi kong jump into conclusion kasi ang Knight of Wands is sweet talker din. Pero hindi ko alam kung genuine siya. Kinontemplate ito ng taong to. Gusto magkaroon ng partnership sa'yo pero nag-aantay lang ng right time. Ibibigay niya sa'yo dito lahat. Generous person. Okay. I think may responsibility din to eh. Pinag-isipan niya ng mabuti to with the Hermit card. And the Four of Swords, kinontemplate niya to eh. King of Swords, very wise. Page of Cups ulit to. Crush ka nga nito. Virgo, kung sino naman to para sa'yo. Okay. Itong person na to, gusto nito ng partnership. Hindi ko alam kung may suitor ka ngayon. Hindi natin alaman kung ilang suitor merong ka. Pero merong isang tao dito na gusto makipag-partnership sa'yo. Very giver. Naghanap lang siya ng timing. Okay. Pero straight to the point din to. Walang hiyate. Merong hiya naman. Sorry naman. Pero ano siya, sasabihin niya talaga kung ano nangyayari sa mind niya. Okay. Pero how come na kung gusto niya, kung talagang straight to the point tong person na to, bakit may 3 of Wands? Naghihintay siya ng good timing dito. Siguro. Kasi nga, wise nga siya. Kasi king eh. King of Swords is a very wise mover. Very intellectual. Okay. Bago siya gumalaw, very, very cautious. Okay, very cautious siya sa mga gusto niyang mangyari. Very old tradition. Yung manligaw na okay, pero i-make sure niya na makakapag-provide siya sa'yo in a very satisfying way. Okay. So, Virgo, kung hindi ka man makaka-resonate sa reading na to, better luck next time. Pero para sa mga Virgo na, you know what I mean. Sandali nga. Tanungin ko nga kung past person or new person ba to. Past person or new person. New person. Hindi. Tatanong ko na lang kung new person ba to. New person. Ang bagal. New person.
It can represent yes kasi kapag ang card na to lumabas, page or kahit i-google nyo, ang Knight of Pentacles ba is a yes or no? I think this is a new person, Virgo. Commitment agad, no? Pero wala pa akong nakikitang Hierophant dyan. Para mapatunayan kung genuine to. Genuine nga siya. Okay. Kasi 10 of Cups, this is a family card. Mission accomplished card. Desire, fulfillment, emotionally fulfilled. Basta. Pero wala akong nakitang Hierophant. Pero marriage, can represent marriage na rin yan. 10 of Cups. Pero wala akong nakitang Hierophant card. This is a new person, Virgo. Meron kang makikilala dito. Give me another one. Titingnan natin. Kung new person nga. Is this a new person? Slowly but surely. Knight of Pentacles is an offer then. Pero slow moving. In a slow moving pace. The Sun card. Shit, it's a very yes. Perkins, this is a new person. Okay. 5 of Wands, maraming competition din. Okay. So, I don't know, baka pagseselosan ka ng karamihan dito. Pero this person, merong incoming person, commitment agad ang nasa isip. Okay. So, this person is a giver. Okay. Very cautious person with the Hermit card and the 4 of Swords. Okay. Pero straight to the point siya. Kung ano yung nasa isip niya, sasabihin niya kaagad. Pero magaling siyang tumiming. This person put you on the pedestal. Gusto niya magkaroon ng partnership sa'yo. This person is... my God. Virgo, kung sino man to, congratulations. Okay. Ito yung ganap. Okay, hindi ko alam kung naganap na, magaganap pa lang, or kasalukuyang nagaganap. Pero itong person na to is financially stable. He's a king. Okay. So, this person is a new person. Point blank period, Virgo. Sa mga hindi pa makaka-resonate, better luck next time. Pero maraming competition dito. Okay. Ay, the Moon card. Okay. Secret admirer, Virgo. I don't know. Pero yun na nakikita ko sa first row. Bahala ka na mag-decipher. Decipher. Dali. Sobre. Ay, Virgo. Clarify the Knight of Wands. Knight of Wands. King of Wands. King nga ba? Queen. Queen of Wands. 7 of Swords. Sabi ko sa iyo, fishy-washy. May nararamdaman talaga akong ano dito. Something fishy. Ito dito. Lumabas ang 7 of Swords. The Death card. Queen of Pentacles. 8 of Swords. At saka the Chariot card. Bottom of the deck. Ayun. The Hierophant card lumabas. Sa nakikita ko dito, Virgo, sa second row, ang Knight of Wands clarified by the King of Wands. Okay. Sweet talker nga to. Kasi ang King of Wands, go-getter energy. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha kung anong gusto nila. Okay, very motivated, very fiery energy. Kukunin nila kung anong gusto nilang kunin or kung anong gusto nilang ma-accomplish. Okay, so with the Death card and the King of Pentacles, this person I think kaka-stabilize niya pa lang. Going through transformation. From childish to matured. Pero nandun pa rin yung sneaky way niya. King of Pentacles, hindi naman siya masabing walang sinabi. Pero with the King of Pentacles, I think nag-matured lang siya lately. Or going through transformation or nakapag-transform na siya, pero hindi ko masasabi nakapag-transform na siya totally, fully. Heading pa lang siya kasi stuck siya mentally, stuck siya physically, emotionally.
stuck. Pero pinipilit niya pa rin mag-move forward with the Chariot card. Galing siya dito sa Dark Night of the Soul. Kung sino man to. Pero kahit ano, sinasabi nga nila people never change. Pero malay mo, okay? Kasi meron siyang sneaky side eh. Kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, ang dami niyang strategy dito. Ang Seven of Swords din sa akin, can mean positive. Depende sa nakapaikot na clarification sa kanya. Depende sa kapartner niya na card. Okay. So, ibig sabihin, ang Seven of Swords, pag pinartneran mo ng negative card, it's gonna be lying, cheating, stabbing in the back, sneaky person, sabihin mo na lahat ng negative. Pero pag ang Seven of Swords is nakapalibot siya ng positive card, ang card na to represent para sa akin as a reader is very strategic. In a good way. Okay. So, meron siyang, gumagawa siya ng paraan in a very sneaky way. Okay. Seven to the Eight of Swords. Okay. Tinatanggal niya lang yung sarili niya. Pinipilit niyang i-baklasin yung sarili niya sa pagka-stuck mentally ba, physically ba, emotionally, I don't know. Pero this person is, ano to going through the dark night of the soul. Okay. Kung stabilize, baka dati hindi siya ganun ka-grounded or ganun ka ano sa mga words niya. I mean, meron siyang mga salita na iba naman ang action niya. Kind of thing, yun ang nakikita ko dito. Okay. Yung sasabihan kanya, okay, sige ganito, rainbows and butterflies. Pero the action says otherwise anyway. Para pang iba yung action niya sa sinasabi niya. Okay, meron siyang ugaling ganun, I think. Para lang makuha niya yung gusto niya with the King of Wands. King of Wands is giver din. Giver. Mabait din ng King of Wands. Don't get me wrong. Pero ang taas ng passion ng King of Wands. Okay. Knight to the King of Wands. Ginagamit niya lang to in a very appropriate way kung kinakailangan. Kasi magkatabi sila, ibig sabihin labas ang King of Wands. Kapag ang King of Wands hindi niya nakukuha kung anong gusto niya, matitrigger yung Seven of Swords mode niya. Okay, pero I think it's changing with the Death card and the King of Pentacles. Okay, so gusto niya ng pag may sinabi siya, kailangan talagang yun ang gagawin niya. Gets mo ko? King of Pentacles, wala po tayong gender sa energy, okay? Ang King of Pentacles is a grounded person, stable person, financially, financially wise. At saka grounded siya sa mga sinasabi niya, kahit na magkaugat-ugat na lang yan dyan. Basta kung anong sinabi niya, paninindigan niya. Okay. So, I think, this person is going through the dark night of the soul. Okay, kasi ayaw niya na ma-stuck sa loop ng mga strategy niya before. Okay. So, hindi ko alam kung sino to. Baka ikaw to, Virgo, or another person sa buhay mo na mapapansin mo na nagbabago na ng konti. To move forward, okay? Seven of Swords, Eight of Swords, Seven of Swords, pero nauna siya sa Seven of Swords, kaya na-stuck siya sa mga action niya before, okay? Kaya meron siyang gustong baguhin dito. Moving forward, clarify, at saka merong commitment card, no? Kung before hindi siya committed sa mga sinasabi niya, as I said, I think, meron ng realization doon na malaki. Hindi ko alam kung sino yan sa'yo, Virgo. Pero, yun ang nakikita ko sa second row. Okay. May big transformation na nangyayari dito sa person na to. Okay. Bakit nga ba? Bakit niya nga bang gusto magbago? Give me 2 cards. Bakit niya ba gusto magbago? Ano ba dahilan kasi? Ay, nostalgic siya sa mga nangyari sa kanya in the past. Ay, karma, day. Ginakarma na, day. Diyos ko, Lord. Ginakarma na. O, King of Wands ulit.
Meron siyang mga experience dito from the past na talagang tinamaan siya ng grabe, na talagang alam niyang deserve niya yung karma na yon. So, the wheel has turned, hindi niya pwedeng anuhin ng tadhana. 'Di ba parang tao lang kasi tayo, 'di ba? Unless hindi tayo tinamaan ng karma, hindi rin tayo talaga magsa-shutdown or hindi rin talaga tayo matututo. So, I think this person, yung ginawa niya before, I think the love of this person's life or ano man ang naging sitwasyon niya in the past, tinamaan siya ng karma today. I mean, basta, tinamaan to. So, kaya gusto niyang magbago, stuck kasi siya sa past, sa mga wrongdoings niya, wishy-washy, player type energy, tiptoeing, makuha lang gusto niya, magsisinungaling, beautiful words, sweet talker, para lang makuha ang gusto niya, very passionate person. Ngayon, gusto niya na maging King of Pentacles, yung words niya is meron na talagang going to Dark Night of the Soul, big transformation, siguro from King of Wands to the King of Pentacles, stable one, okay. Easy go lucky kasi ang King of Wands, okay. So, yun na nakikita ko dito, Virgo. I'm sorry, pero kung sino man tong person na to, nagtatransform na siya or nagtransform na siya totally, pero sabi nga nila, people never change. Meron pa rin something, pero who knows, diba, Virgo? Malay mo, okay. So, sobrang trauma ng karma na tumama sa kanya. Kasi sa ginawa niya in the past, mga action niya. Okay, so consequences, kung ano yung consequences, lununin niya ng buong buo. Okay, so trigger talaga siya mag-transform anyway. So, tingnan natin dito 6 of Cups. 6 of Cups clarified by the Queen of Cups. Ooh, the Empress card. 4 of Cups. 9 of Cups. 5 of Wands. Okay. 2 of Cups. 9 of Wands ulit. Dalawang Knight of Wands. And the Victory card. So, Virgo, this person, merong isang tao dito na nilagay talaga sa third party. Diyos ko Lord, ayoko talaga tong mga topic na to kasi sensitive. So, 6 of Cups, the Queen of Cups, and the Empress card. I don't know, Virgo, kung for some of you connected on someone already committed. Okay. Gusto ko lang ibato yan dyan na baka meron ng committed dito na hindi ko naman sinabing kabit ka. What I meaning to say, baka meron ng going on yung partner mo tapos hindi ka aware, pero aware ka late na. Okay. Naging aware ka late na, pero nakikita ko dito, meron rejection dito. Okay. Merong rejection, meron nang nabuong chemistry dito, Virgo. Tsaka, meron nang nabuong chemistry. Okay, so, kaya lang ang gulo with the 5 of Wands, fighting, chaos. Kung masasabi mo pa sa card na to, meron pang physical yan. Okay, so, 4 of Cups at saka 9 of Cups. So, hindi sumang-ayon yung plano. Meaning to say, pinigilan ng tadhana to. Okay, so meron ditong person na very nostalgic sa sitwasyon. Kung sino man ang naglagay sa third party situation, ikaw man or siya, pero this person is nilalabanan niya yung sarili niya. Hindi ko alam kung nangyari to in manifest to physically or baka sa isip mo lang to, naglalaban-laban ng isip mo or itong taong to, ang gulo ng isip niya. Okay, itong 2 of Cups, natitrigger siyang mag-communicate ulit pero in a very wishy-washy way. Okay, ang gulo ng nangyayari. Ang chemistry nandun, ang lakas. 2 of Cups, talagang nag-shared kayo both. Kaya mong lagyan yung cup niya, kaya niya ring lagyan yung cup mo, very compatible ang 2 of Cups. Okay, so pero ang hirap, ang gulo ng sitwasyon kasi bakit dalawa sila day, wala po tayong gender sa tarot. So kung lalaki ka or babae ka man nanonood nito, alam mo na. So yun ang nakikita ko dito,
Virgo. Pero merong successful dito with the Six of Wands. Okay. Victory card. Pero sa nakikita ko dito, Knight of Wands, merong communication incoming from person from the past na I think ang gulo kasi nito. Guguluhin ka lang nito, Virgo. Kung sino man yung person from the past. Ito person na to, nilagay ka nito sa third party situation. Okay. I think with the Empress card, inintindi mo. Okay. Inintindi mo. Nga tayo balahibo. Inintindi mo to. Okay. Pero na-reject mo kung ano yung mas priority mo yung peace of mind mo. Okay. Kasi ang gulo na. 5 of Wands, ang gulo na. Andun yung chemistry, nandun yung pagmamahalan, nandun yung emotion, nandun yung memories. Pero expect some communication with this person, Virgo. Expect some communication. Person from the past. Okay. Magsisimula sa small talk. Hi, hello. Ace of Wands. Order. Magsimula tayo ulit. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang... I'm sorry. Pero para po sa mga Virgo na open pa rin sa past, go for it. Ikaw, alam mo yan. Sitwasyon mo yan. Nasa sayo na lang yan. Okay. Meron pang gesture na gift na dala, ipaglalaban ko. Hindi siya makamove on with the four of pentacles. So, yun ang nakikita ko dito, Virgo. Merong past person dito na magko-communicate sa'yo. This person talagang clearly na nilagay ka sa third party para i-clarify natin at may pakita ko sa inyo yung third party nga ang pinasok nito. Wait lang. Clarify the Queen of Cups and the Empress card. The Magician card ay talaga naman. Talagang minanifest BS to. Queen of Pentacles. So, parehas ang Queen of Pentacles po is masasabi ko ring promises. Okay. Kasi ang Queen of Pentacles is a very grounded energy. Grounded energy, the same thing sa King of Pentacles. Kung ano yung decision nila, kung ano yung sinabi nila, paninindigan nila. Okay. Pero in this case, I think nag-promise siya sa dalawang, you know what I mean, Virgo. So, hindi na ako mag-dive deep dyan, pero expect some communication with this person. Meron siyang mga sasabihin about the Two of Cups. Titirahin ka nito emotionally. New beginning with the Ace of Wands in a very passionate way. You know. And then, may gift dito. Hindi naman ganun kalakihan, pero merong something dito na ibibigay. Okay, paglalaban ng sitwasyon. Whew. So, Virgo, bahala ka na. Use your own discernment pagdating sa past person. If ikaw ang Virgo na open sa past person, then, entertain mo. Pero kung ikaw ang Virgo na wala ng gana makipag-connect sa past, then, that's your choice. Meron ka ditong bago, day, bahala ka na. Bahala ka na. Use your own discernment. Virgo. Okay, so, what is the advice? It's time to release negativity. Be bold and make the first move. Talaga lang. Communication is the key. Okay, so, ikaw na bahala, Virgo. Sa sinasabi ko dito, communication is the key. It's up to you kung na-accept mo rin din, entertain mo rin din. Communication is the key. Din dito sa kabila. Okay, so, it's time to release negativity. Huwag kang nega.
Okay. Bottom of the deck, a time to give rather than to take. May mga taker dito, hindi ko alam kung ikaw ang taker or ikaw ang giver. Basta something in that line na merong energy na ganun ang nangyayari dito. Puro take, take, take. Ang isa naman give, give, give. So, yun ang advice. Tingnan natin kung ano angel message number mo. Angel message number for my Virgo. Meron kang J. Okay. 110. 8. 10, 8. Meron kang King. Ito mga nag-pass away to, Virgo, ha? Itong King, mga siguro old energy, male energy, masculine. Ang Jack is teenage. Hindi naman teenage, mga nasa 30s or something. Na itong mga nag-guide sa'yo. Okay. Basta Jack, male energy, nasa 30s above. Let's just say 20s above. Ang King is nasa 50s above. Okay. So, ito yung mga ancestor mo. Tingnan mo baka meron silang message sa'yo, Virgo. Message na nakalakip. 10-8. 10-8. Meron ulit King. Ang dami naman yung ancestor. Oh, ang swerte mo naman. Okay, dalawang male energy na 50s na nag-pass away na nasa kabilang buhay na. So, they are watching over you, Virgo. So, 1083. 1083, Google mo siya, angel message na number 1083. Meron kang mensahe dyan. So, this is what I have for you, Virgo. This is what I have for you. Thank you for being here. Thank you for watching. And bye for now.